I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos, updates. Ito po guys yung pagpunta ni Pangulong Marcos dyan sa Basilan. Alam nyo bang kauna-unahang pagkakataon na tanging bukod lang si Pangulong Marcos Jr. ang pumunta dyan sa Basilan bilang isang Pangulo ng Pilipinas? Naloka ako. Ano bang ginawa ng mga past administration? Ba't hindi dinadalaw yan? So ito lang guys napakaganda ang plano ng Pangulong Marcos Jr. sa Basilan. Patuloy guys na development aayusin, pagandahin ang Basilan. Kung nakikita nyo dito mga kababayan, for the first time sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. itong mga baril na nakumpiska ng ating mga sandahatang lakas galing sa mga bandidong Muslim, at ito naman kung saan nilang isinurinder. Ayan sinira ng tawag dito, bulldozer. Hindi lang dyan mga kababayan kung nakikita nyo itong mga na shake hands ni Pangulong Marcos Jr., yan yung mga dating bandido. Nako, binigyan sila guys ng mga motor, mga bigas, cash assistance, livelihood program, ganyan si Pangulong Marcos Jr. Nako, talaga namang malapit din sa kalooban niya ang ating mga kababayan na Muslim. Siyempre mga kababayan mga Pilipino po yan So dahil dyan ay talaga naman kailangan din naman ng tulong ng mga bandido, ang tulong ng pamahalaan para sa kanila. Ano man ang pinaglaban nila, sana po iwaksi na nila yun. Tuloy-tuloy na pagbabago dahil hindi naman sila pabayaan ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Kaya nga sa kanyang speech makikita nyo guys babaguhin kung anong dapat baguhin dyan sa Basilan. Tingnan nyo nga naman diba? Kaya naman talagang todo suporta ang ating mga kababayan na Muslim sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ito guys pakita ko sa inyo yung mga ibinigay nilang mga motor sa ating mga kababayan. So, ito sa para ito sa mga bandido na talagang nagbalik loob sa pamahalaan. Mga motor yan, mga kababayan, mga bigas, mga ayuda, etc. Lahat, ang dami. Tingnan nyo. Nakipagkamayan ang ating mahal na Pangulo sa ating mga nagbalik loob na mga kababayan na Muslim. Mga naka-blue. Swerte nila guys Mayroon na silang mga paghanap buhay. Alam nyo itong motor na ito, naku, malaking tulong sa kanila ito. Gagawin nilang tricycle, panghanap buhay nila para sa kanilang pamilya. Naku, maraming pagkakitaan. Or gawin nilang habal-habal, pagkakitaan din. Magkano yan? Siyempre, hindi na sila maghulugan. Yan, ibinigay ko sa kanila ng gobyerno. Magkano yung pag hinulugan mo? Naku, ilang taon mo yan bago matapos. Yan, hindi na kailangan hulugan, kompleto, may papel pa. Di ba? Tapos gawan nilang panghanap buhay. Ang laki ng katulungan yan guys sa kanilang pamilya. Halimbawa, sa isang araw kumikita sila ng 500 sa loob ng isang linggo. Naku, laking tulong sa kanila yan. Ganyan si Pangulong Marcos Jr. Walang yan guys walang sinisino-sino. Basta dugong Pilipino ay talagang tutulungan kanya. Dahil dyan mga kababayan, pakinggan nyo po ang speech ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. at doon sa pagsaksi niya na sinira yung mga baril ng mga bandido. Sinuko talaga nila. Maraming salamat sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang mga gabinete. Ayan sila Secretary Gibo, Secretary Galvez, Secretary Anyo, lahat sila nandyan at talaga naman ay tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating mga kapwa Pilipinong bandidong Muslim welcome talaga sila at handa naman silang patawarin talaga ng gobyerno. Basta magbalik loob, hindi na babalik sa dati, alang-alang na lang sa mga pamilya nyo mga kababayan. Ay, congratulations sa inyong mga motor, sana all mayroon. So yun guys, pakinggan nyo ang speech ng ating mahal na Pangulo. But before that, don't forget to like, hit the button bell para laging update sa ating mga upload videos. Puro
kabutihan lamang ang ating spread dito, ha. Yung mga magagandang ginawa ng Marcos administration. Walang butas yan, guys, ang ating mga pag-upload ng video para ma-spread sa lahat, malaman ng taong bayan. Kasi sabi nila wala daw nagawa ang Pangulong Marcos Jr. Grabe, antindi nyo talaga kung makapanira ng kapwa. Ano pong masasabi nyo dito? Ako, wala akong masasabi kasi mabait ang Pangulo, mapagmahal, may malasakit sa kapwa. So yun, guys, ito na. A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Peace is more than just a cessation of hostilities. It is about the creation of a social order that values human dignity, improves lives, and promotes progress. Yeah. This is the kind of peace that we see the dawn of here in Basilan. Guys, ayan, sinaksihan ng ating mahal na Pangulo ang pagsira ng mga napakadaming mga baril na isinuko ng ating mga bandidong Muslimo, 'di ba? Bukod diyan talaga may tulong sila galing sa pamahalaan. Siguro naman mga kababayan, hindi na kayo babalik sa mga dati nyong gawain. Tuloy-tuloy ang pagbabalik loob para nang sa ganun matiwasay ang inyong mga pamumuhay kasama inyong mga pamilya. Saan pa kayo niyan, 'di ba? At protektado kayo ng ating pamahalaan. Ninyo ang pambansang pamahalaan sa bagong hamon na hinaharap ninyong ito. This makes Basilan no longer an island far south, but a very, very strategic island in the front and center of our national goals and our transformation. Your future and fate are therefore intertwined with the nation's. Please be assured that we will play our role as the partner of Basilan's great leap forward. May the hope that we feel today sustain what we have already achieved in Basilan and power us towards a bagong Pilipinas. Narinig nyo? At ito naman, pakinggan nyo ang kanyang interview. Sa mga taga-Basilan, nako, congrats in advance sa inyong lahat. Nako, pag sinabi ni Pangulong Marcos Jr., talang tinutupad niya, mga kababayan. Ito, panoorin nyo yung kanyang interview. It is symbolic of a very important day because this is a testament to the commitment of all stakeholders to peace. But as I said in my speech, when we talk about peace, it does not only mean the cessation of violence. What it also means is that we continue, that we, the national government and the local governments and the autonomous government, all work together to make sure that the livelihood and the progress will come to Basilan and all of the other provinces who were once areas of conflict. And this is the most important thing. And that's why it is very significant also. I am the first president to be able to come here. Wow. Because this was ground zero in the time of the fighting. And so we can see it is a very clear landmark on the progress that we have been making in bringing peace to southern Philippines. President, how do you address the current effect of the El Nino in Mindanao and other provinces in the Philippines? Well, the Mindanao has a different effect of the El Nino. In various ways, although up in Luzon and in Visayas, especially Western Visayas, we have a very large effect of drying up and water supply. Dito naman, dito sa South, kakabaha naman tayo. So we have to have a different response. So we will continue to do that, and what we are trying to do, especially now, because we are trying to develop the livelihood, the agri-fisheries, as I mentioned, all of these things will need a good supply of fresh water for irrigation and also fresh supply of water for consumers. Wow. And that infrastructure will now we will now have to start to build. Yay! Mr. President, is this the first time that you witness this kind of destruction of weapons? And do you have any plan to
I mean, do you expect that this will be also replicated in other provinces in Mindanao? Well, no, it's not the first time that I've seen this. We have been. This is an ongoing process, and it doesn't need to be replicated in other provinces. It's ongoing. This is continuously ongoing under the auspices of the United Nations, the EU, all of our partners abroad as observers to look at and see that the decommissioning of weapons continues. So patuloy lang. We are still ongoing in the process, and we are still trying to bring those who are still fighters to come down from the mountains and to join society. And we, for our part, will continue to support everything that they need in terms of housing, in terms of livelihood, in terms of schools, in terms of infrastructure. And that's the role that we will play. Yay! Sir, you had a meeting with the governors of BARM. Can you share to us what were discussed at yung mga napag-usapan niyo? Well, the governors of BARM are coming together to formalize an alliance. It is already existing, but to formalize an alliance to make it very clear the support that the governors will bring to the autonomous government, to BARM. And I think that is also another very important step in the continuing road to peace. Wow. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Pag sinabi niya po yan, tinutupad niya. Kaya sa mga taga-Basilan, maghintay kayo. Babago din yung buhay nyo dyan. Hindi po kayo pababayaan ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Pag nagbitaw ng salita yan, may panindigan. Anong sinabi niya? Need ng school, ayan, yung mga tulong, ano pang mga establishmentong dapat ipatayo dyan sa Basilan. Kasi guys, kailangan din po nila yan. Yung magandang airport, diba? Yung mga maayos na tulay, mga daanan, at siyempre yung mga magsasaka nila, yung magnunyog, ayan. Kasi need nila po ang tulong na po ng ating gobyerno. So, yan na po ang isa sa mga tutukan ng ating Pangulong Marcos Jr. Not only di Basilan, Marawi, Autonomous Region guys, sa BARM. Nako, talagang pinaprioritize niya po yan. Actually guys, sabi niya nga kaya si Ora Ramon Ang magpatayo po ng ng planta yung Magnolia para naman kahit papaano mabigyan ng trabaho yung ating mga kababayan na Muslim na gustong magtrabaho diyan. Yun kinakasado pa na ni Mr. Ramon Ang ang pagpapatayo ng malaking plantang mga manok ng Magnolia diyan sa Mindanao. For sure baka sa BARM, no, hindi ako sure dan, pero mangyayari ako si Mr. CEO Ramon Ang no. So hintayin po natin yan. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching and congratulations sa taga Mindanao, Basilan, ayan, Marawi, BARM, ayan, in advance. See you again guys on my next upload video. Bye and babush. Yan po ang bagong Pilipinas.